Satan just cowers to think of the power he lost when the cross had its day. And gone are the mornings when fear without warning would win and again have its way. Now when Satan reminds me of things I regret, I bring up Calvary, lest he forget. High on the mountain of sorrow and shame, grace signed my pardon as Christ took the blame. When I'm called to answer for my history, Calvary answers for me. I am now under that beautiful wonder of grace that erased all my past, and I feel the heartbeat of mercy inside me, and now I have found joy at last. I live in freedom where chains cannot bind, and I won't look back on what I've left behind. High on the mountain of sorrow and shame, grace signed my pardon as Christ took the blame. When I'm called to answer for my history, Calvary answers for me. Now when Satan reminds me of things I regret, I bring up Calvary, lest he forget. High on the mountain of sorrow and shame, grace signed my pardon as Christ took the blame. When I'm called to answer for my history, Calvary answers for me, for me. Earth may have its kingdoms, hell may wage its wars, but they can never
Jesus will prevail. The word still has its answers. The blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King, the King. Never be discouraged, or let your heart forget. There is hope and victory, for Jesus conquered death. He'll return in power, but till that glorious day, lift his banner higher, stand strong and keep the faith. The word still has its answers. The blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King. Unchanging and unmoving, sovereign and supreme, our hope and our salvation, we still declare, we still believe. The word still has its answers. The blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb still empty. Rejoice, the tomb still empty. Rejoice, the tomb still empty. And Christ is still the King. Christ is still the King. On road to Timothy, I'm ready to be offered. The time of my departure now is at hand. I have fought a good fight. My course is now finished. A crown now is waiting when before God I stand. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. Peter said, I've got an inheritance waiting. It's incorruptible and fades not away. I am kept by God's power through faith unto salvation. It now is awaiting to be revealed someday. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reason
run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion, that is where I shall live eternally. Well, there is reserved for me up in heaven a mansion, that is where I shall live eternally. I've often wondered what heaven is like. Do the walls of jasper glisten in the morning light? Or will the crystal waters flow and carry praise on waves of glory? All the answers I will know when I take my flight. Make a bit of difference how large those mansions are. Fade off in the distance from the bright and morning star. So child, don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. You will know that every question on earth has been erased when you kneel before His presence, all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where every question will be answered. Heaven awaits. What will heaven's choir be singing when I get home? Will it be a new song never heard here below? Oh, I could ask a million questions, but when I am in His presence, there will be no need for guessing, then I will know. 'Cause it won't make a bit of difference how large those mansions are. 'Cause they will fade off in the distance from the bright and morning star. So child, don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. You will know that every question on earth has been erased when you kneel before His presence, all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where every question will be answered. Heaven awaits. Make a bit of difference how large those mansions are. Fade off in the distance from the bright and morning star. So child, don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. When you get there, know that every question on earth has been erased when you kneel before His presence, all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where every question will be answered. Heaven awaits. Elijah climbed the mountain, he was feeling down and out. It seemed like he was all alone, the only child of God around. He waited for a great and mighty visit from the Lord. But the wind and the fire and the earthquake didn't speak. It was a gentle whisper that brought him peace. Expect the unexpected when God's about to move. He will meet our every need in ways we wouldn't choose. Be still and know He's in control. His power will come through. Expect the unexpected and watch what God will do.
You're holding to the hope that your deliverance will come. It's easy to suppose you know just how the Lord will get it done, but He just might surprise you by the way He brings you out. His time and His will and His plan are never wrong, so trust Him till the answer comes along. Expect the unexpected when God's about to move. He will meet our every need in ways we wouldn't choose. Be still and know He's in control. His power will come through. Expect the unexpected and watch what God will do. Expect the unexpected when God's about to move. He will meet our every need in ways we wouldn't choose. Be still and know He's in control. His power will come through. Expect the unexpected and watch what God will do. Be still and know He's in control. His power will come through. Expect the unexpected and watch what God will do. Isaac walked up the mountain, his father by his side, never realizing he would be the sacrifice. And when Abraham raised up his hand to take his child's life, in his heart he must have wondered why. Sometimes God will take us to unexpected places, but in every situation we will find God will provide. God will provide beyond what we imagine, so much more than we can fathom. He will supply, God will provide. When we trust in Him completely and take each step believing like a child, God will provide. On another hill called Calvary, a father's only son was offered as a priceless gift of faithfulness and love. Amidst the cry of all mankind, God reached down from above and covered us with Christ's atoning blood. No matter what your need is, God will always meet it. I know His grace will always be enough. God will provide beyond what we imagine, so much more than we can fathom. He will supply, God will provide when we trust in Him completely and take each step believing like a child. God will provide beyond what we imagine, so much more than we can fathom. He will supply, God will provide when we trust in Him completely and take each step believing like a child. God will provide.
For many years we've heard about this man from Galilee. The Bible tells that Jesus was his name. Some will say that he was just a man like you and me. There was no greater reason why he came. Amen. Good morning po sa ating lahat. Yan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at Happy New Year po sa bawat isa po sa atin. And salamat po sa Panginoon sa panibagong araw na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Ngayon po ay January 6 na. And it is the 6th day of 2026. And napakabilis po ng panahon at ngayon po ay Tuesday. Kami po ulit ang inyong host para po sa ating devotion sa ating high schoolers devotion. Okay? At gusto lamang po namin kayong batiin muna abang bago tayo magtuloy-tuloy. Yan, babatiin po muna namin kayo isa-isa. Yan. Sige pong pakibati mo nga muna yung mga nakikinig na dyan. Diyan po si Ma'am Geraldine. Good morning po. Good morning, ma'am. Kay Ma'am Emilia. Good morning po. Sister Zia. Good morning po. Kay Ma'am Rolyn Sanet. Good morning po. Kay Ate Kitli. Good morning po. Sir Ariel. Good morning po. Ma'am Mayra. Good morning po. Sir Gilbert Toffer. Good morning po. Ma'am Mayra. Good morning. Ma'am Beth. Good Morning, morning. ma'am. Sila pa lang, Sir Mark. Ayan, good morning po sa inyong lahat. And this morning, mga high schoolers, napakaganda na nakikinig kayo at ating patuloy po na pag-uusapan about making our plans. Ano po? Dito pa rin po tayo sa ating pinag-uusapan. Bakit napakalaga na gumagawa po tayo ng plano? Ano kaya nga this year, ngayon ay January 6 na, and sana ay hindi pa rin natin nakalimutan yung mga ginawa nating plano at dapat rin na trabaho po natin yan. Okay? And sa mga wala pang plano, January 6 na, dapat meron na tayong mga plano para sa Panginoon, especially high schoolers. Okay? Kaya nga, at ito, pag-uusapan po natin, gusto ko lamang pong ma-share po sa inyo about making our plans for God. Ano na gusto ko lamang po encourage kayo bakit tayo gumagawa ng plano para sa Panginoon. Bakit napakalaga na meron tayong detailed plan for this year. Ano especially sa ating paglilingkod sa Panginoon. Yan, sabi po dito sa 1 Corinthians chapter 14 in verse number 33. 1 Corinthians chapter 14 in verse number 33. Yan, sabi po dito ng Bible, for God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. Okay? So, makikita po natin dito, sabi ng Bible, for God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. Again, ito po pag-usapan natin, yung making our plans for God. Okay, bakit tayo gumagawa ng plano? Bakit may paplano-plano pa tayo? Ano, bakit may ganun pa? Sabi nga ng
mga narinig natin ng mga host dito, yung mga fathers, narinig ko sa mga fathers ito eh. O sa mga ginagawa, sa pagtatrabaho, ginagawa ng plano. Okay? Sa paggawa nga po ng bahay, hindi pwedeng magsimula ka. Hindi pwedeng gagawa ka ng bahay na wala kang unang maliwanag na plano. Okay? And bakit sa ating buhay bilang isang Kristiyano, kung applicable nga sa physical na gawain natin, mas applicable po ito sa ating spiritual na buhay. Okay? Yung paggagawa ng plano natin. O kaya nga, mga schoolers, especially, kayong mga nakikinig ngayong umaga, gumawa kayo ng plano. Or kung wala pa, dapat makagawa ka ng plano mo. Okay? Sabi ng Bible dito, God is not the author. Okay? Ibig sabihin ng author, it means the creator or originator of something. Kaya yan, ibig sabihin po, pag sinabi nating author, ibig sabihin yung lumikha, ay pinagmulan ng isang bagay. Ano sabi ng Bible? God is not, He is not, okay? Hindi po siya ang author, okay? Hindi po siya ang lumikha or pinagmulan ng of confusion. Confusion. Ano po ibig sabihin ng confusion? When we say confusion, it means instability. Okay? It means disorder. Okay? Instability, disorder. Okay? Disorder. Disturbance. Okay? Confusion. Yan pag sinabi nating confusion, ibig sabihin kaguluhan. Yan, kaguluhan. Yan po pag sinabi nating confusion. And sabi ng Bible, God is not the author of confusion. Okay? Ang Diyos po ay hindi siya ang pinagmulan. Okay? Hindi po nagmumula sa Diyos ang kaguluhan. Ano? Kaya nga, sa ating buhay, again, sa ating pong buhay bilang isang Kristiyano, mga high schoolers, kaya nga dapat maging maliwanag sa'yo. Dapat maging maliwanag sa atin. Bakit tayo gumagawa ng plano? Okay? Kaya nga, we believe that God created everything with His master plan. Okay? Lahat po ng bagay. Everything was created with God's master plan. Hindi lang tayo nilikha ng Diyos nang para sa wala. Okay? Hindi po lahat ng bagay. Yung mga hayop, all the animals na nasa land, sa sea, sa air, nasa air, yung mga lumilipad, everything na nakikita natin, yung nasa nature, ay hindi po yan nag-exist na para sa wala. Kaya nga, we have to understand that we are not existing na para rin sa wala. Okay? Dahil maraming tao, okay, na hindi nauunawaan ng bagay po na ito. They are confused. Okay? Naguguluhan po sila. And again, sabi ng Bible, God is not the author of confusion. Kaya nga may mga tao, kahit Christians, especially high schoolers, mga young people, hindi alam ang ginagawa sa buhay. 'Di ba? Bakit hindi po alam ang ginagawa sa ginagawa sa buhay? Because they are confused. They are confused. Last 2025, last year, sabi nga nating pastor, ano ang ginawa ng Diyos? Ano ang ginawa ng Diyos sa ating buhay? Ikaw, kung tatanungin kita, high schooler ka, ano ang ginawa ng Diyos sa iyong buhay? Isipin mo nga, last 2025, ano yung mga ginawa ng Diyos sa iyong buhay? Diba? Ano yung mga blessings ng Diyos sa iyong buhay? Diba? And kung may ginawa ang Diyos sa iyong buhay, ano rin naman yung gagawin? Ano rin naman yung ginawa mo para sa Panginoon? Diba? Ang daming blessings ng Panginoon last year, last 2025. Kung bibilangin natin, hindi natin mabibilang. Hindi na natin maalala lahat. Pero, sa mga ginawa ng Diyos sa iyong buhay, ano rin naman yung ginawa mo para sa Panginoon? Diba? Nagamit ka ba ng Diyos? Ngunit kung hindi tayo nagamit ng Diyos, bakit yan? Yan ay sa kadahilan na hindi pagpapatunay lamang yan. Mga
Kapwa people, high schoolers, pagpapatunay lamang yan na hindi mo alam ang ginagawa mo. Okay? And yan ay nagpapakita that you are confused. Mukhang naguguluhan ka yata sa iyong buhay. Kaya nga, this 2026, bagong taon na, will you still be confused? Ngayong bagong taon, mamumuhay ka pa rin pa kaya sa buhay na magulo? Na hindi mo naunawaan. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Especially sa yung buhay bilang isang anak ng Diyos. Mga schoolers. 'Di ba? Kaya nga gusto ko kayong i-encourage bakit tayo gumagawa ng plano. At tayo ay gumagawa ng plano dahil sabi nga ng Bible, bilang mga anak ng Diyos, tinanggap natin ang Panginoon. May Panginoon na tayo sa ating buhay. Ay God is not the author of confusion, sabi ng Bible. Di ba? Kaya nga dapat tayo rin sa buhay natin, hindi dapat magulo, hindi dapat tayo maguluhan ay sa ating pong buhay. Kaya nga gumagawa tayo ng plano ay sa ating buhay. Kaya dapat meron tayong plans para sa Panginoon. Okay, kaya nga sabi ko nga sa bawat isa sa atin, ang Diyos ay merong plano. Hindi po tayo nag-exist para lamang sa wala. Okay? And lalong-lalo na tayong mga anak ng Diyos, merong plano ang Diyos na maliwanag para sa atin. Okay? Kaya sabi po dito, Colossians chapter 1 in verse number 16. Colossians 1 in verse number 16. Buklat kayo ng Bible ninyo. At Colossians chapter 1 verse number 16. Right? Sabi po na Bible dito, for by Him. Okay? For by Him were all things created that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by Him and for Him. Okay. In verse number 17, and He is before all things, and by Him all things consist. Okay. So unang-una makikita natin dito, sabi ng Bible, for by Him were all things created. Okay? All things were created by Him. Okay? Sino yung Him dito? The Lord Jesus Christ. Okay? Sabi ng Bible, all, lahat ng bagay. O ano yung lahat po ng bagay na ito? Sabi ng Bible, that are in heaven. Yung mga nasa langit, that are in earth, yung nandito sa lupa, visible and invisible. O yung nakikita natin at yung mga hindi natin nakikita. Marami ng bagay sa mundong ito na hindi naaabot ng ating physical na mata, na hindi na natin nakikita. Ay, yung mga maliliit na bagay na kailangan mo pang tignan sa microscope, lahat yan ay nanggaling mula sa Diyos. Okay? That are in heaven and that are in earth, visible and invisible, they be on thrones or dominions, principalities or powers. Sabi ng Bible, all of these things were created. Okay? Saan nagmula ito? Sino ang author neto? Walang iba kundi ang Diyos. Okay? So una-una makikita natin that all things were created by. Okay? By Him. Ano ibig sabihin pag sinabi nating by? Ibig sabihin, nagmula. Okay? Nagmula. Kaya nga, created by Him. Kaya nga, mula sa Panginoon. Kaya nga, lagi tayong babalik. Saan ka ba nagmula? Bakit tayo namumuhay sa mundong ito? 'Di ba? Bakit tayo namumuhay sa mundong ito? Okay, mga high schoolers, mga kababayan people, hindi ba kayo nagtatanong bakit tayo nabubuhay sa mundong ito? Kung kayo kaya tatanungin ko, bakit ka nabubuhay sa mundong ito? Bakit kaya tayo buhay pa? 'Di ba? And again, sabi ko nga sa inyo, bakit tayo nabubuhay pa? Dahil sa Panginoon. Diba? Yung buhay na meron tayo,
mula yan sa Diyos. Kaya nga lagi nating balikan ang Diyos. Balikan natin ang Diyos ang rason. Okay? Last 2025. Di ba? Marami tayong pagkakamali. Marami tayong hindi nagawa para sa Panginoon. Sabi ko nga sa bawat isa sa atin, kung bibilangin natin yung mga pagkakamali natin last 2025, lahat ng mga hindi natin nagawa para sa Panginoon, mga schoolers, kung bibilangin ninyo yung hindi nyo nagawa para sa Panginoon, kung bibilangin nyo yung times na hindi kayo nakapag-involve sa soul winning, bibilangin nyo yung times na hindi kayo nakapag-attend sa bawat pananambahan, or marami. Lahat tayo, may maraming pagkakamali. Pero binigyan tayo ulit ng bagong taon. Nandito na tayo sa 2026. Bakit tayo may bagong taon at bakit nabubuhay pa tayo? Yan ay, ang rason niyan ay dahil sa Panginoon. Itong bagong taon, ito po ay mula sa Diyos. Kaya nga, lagi nating alalahanin, lagi nating alalahanin bakit tayo nag-exist? Bakit pa tayo buhay? Okay? Because we are created by Him. Tayo ay nagmula sa Diyos. Tayo ay mula sa Panginoon. Kaya nga namumuhay tayo. Ngayon, bagong taon na, ito ay muli na binigyan tayo ng Diyos ng bagong taon na dapat ang Diyos ang makikinabang sa ating pambuhay. Diba? Ephesians chapter 2. In verse number 10. Sabi po ng Bible, for we are His workmanship, created in Christ Jesus. Okay? Makikita ulit natin yung word na created yan. Nagmula tayo saan? In Christ Jesus unto good works which God hath before ordained that we should walk in them. Ephesians chapter 3 in verse number 9, sabi ng Bible, and to make all men see what is the fellowship of the mystery which from the beginning of the world hath been hid in God, who created all things by Jesus Christ. By Jesus Christ. And another verse in chapter 4, Ephesians chapter 4, verse number 24. And sabi ng Bible, and that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Okay, so napakaliwanag that we are created by Him. Diba? Kaya nga, high schoolers, if ever that you are confused on what you are doing, balikan mo lang, bakit ka ba nabubuhay? Okay? This 2026, bakit buhay pa tayo? Diba? Sabi nga nating pastor last Sunday, kung tatanungin tayo isa-isa, karapat dapat ba na mabuhay pa tayo this 2026? Sa lahat ng pagkakamali natin last year, sa lahat ng mga sa lahat ng times na hindi natin nasunod ang Panginoon, di ba? Karapat dapat pa ba tayo mabuhay? Hindi po tayo karapat dapat. Pero bakit binuhay pa tayo ng Diyos? Bakit pinaabot ka pa ng Diyos sa bagong taon na ito? Kaya nga, kung iisipin natin, lahat yan ay nagmula sa Diyos. Okay? Lahat yan ay nagmula sa Diyos. O kaya nga, kung nagtatanong ka man at hindi mo pa alam ano ang gagawin mo, confused ka pa. Alam mo, ang dapat lang natin gawin, mga schoolers, sabi ko nga sa inyo, kung wala pa kayong, kung hindi nyo pa alam ang gagawin nyo, lalo na ngayon, bagong taon na, all we have to do is we must live a life on how God created us. Right? And that is the life that is created by Him. Again, hindi po, it is not an accident. Bakit po tayo dinala pa ng Diyos sa bagong taon? Bakit tayo nabubuhay? Okay, sabi, again, we are all by Him. Di ba? O kaya nga dito po sa ating simbahan, kaya tayo magpaplano. Okay? Bakit kaya tayo gumagawa ng plano at gagawa po tayo ng plano batay kung saan po tayo
nagmula. Nagmula tayo sa Diyos. Kaya dapat, gagawa po tayo ng plano na ang unang-unang priority natin ay walang iba kundi ang Diyos. Okay? Gagawa tayo ng plano. O kaya nga, nabanggit natin yan bago pa magtapos ang bagong taon. No? Sa mga high schoolers na members ng staff, di ba? Lahat tayo nagsalita. Ano yung mga plano natin for this 2026? Di ba? Binanggit natin yan. Kaya nga sabi natin, Pastor, hindi yan laruan. Di ba? Hindi tayo naglalaro. Bakit tayo merong plano? Bakit tayo gumawa ng plano? Di ba? Kasi ang Diyos nga may plano sa ating buhay. Bakit ka nabubuhay sa mundong ito? Bakit ka inilagay ng Diyos dyan? Kasi may plano ang Diyos sa iyong buhay. Kung ganun, na may plano ang Diyos sa iyong buhay, that you are created by God. Okay? Tayo rin naman ay dapat magkaroon ng plano para sa Panginoon. Okay? Kaya nga, this year, hindi lamang, again, from the verse, we are created by Him. Pero hindi nagtatapos doon. Not only that we are created by Him, kundi sabi ng Bible, we are created for Him. Okay? Kaya nga, gagawa tayo ng plano. Again, ang Diyos ang priority natin at gagawa tayo ng plano na ang Diyos ang gagamit sa atin. Okay? Hindi lang po tayo nilikha ng Diyos. Kasi kahit hindi Kristiyano, alam nila na nilikha sila ng Diyos. Okay? Although maraming naniniwala na hindi sila likha ng Diyos, okay, nag-evolve sila, pero marami ring naniniwala na create sila ng Diyos. Kahit hindi Kristiyano. Pero, alam nga nila na nilikha sila ng Diyos. Pero alam kaya nila na nilikha sila ng Diyos na para rin sa Panginoon. Di ba? They are created by Him. And not only by Him, but for Him. Okay? Hindi lamang po tayo nagmula sa Panginoon, kundi tayo ay nagmula sa Diyos para rin sa Panginoon. Di ba? Kaya nga, again, babalikan natin last 2025. Although wala na po tayong magagawa doon. Okay? Pero this last 2025, di ba? Namuhay ka ba para sa Panginoon? Di ba? Namuhay ka ba ng para sa Panginoon? Kung titimbangin mo, saan mas nagamit ang buhay mo? Di ba? Or kanino kaya nagamit ang buhay mo last 2025? Di ba? Sino ang nakinabang sa iyong buhay? Sino nakinabang sa iyong oras? Sino nakinabang sa iyong lakas? Or sa lahat ng meron ka sa iyong buhay? Di ba? Last 2025, mga high schoolers, mukhang naging busy ka ata. Di ba? Or kung iisipin mo, mukhang naging mas busy ata ako sa pag-aaral ko last year. Tapos, yung ministry mo, nakalimutan mo. Di ba? Pero dito po sa ating simbahan, hindi masama na masipag kayo sa inyong pag-aaral. Ganun naman dapat. Hindi rin naman maganda na hindi ko maayos yung pag-aaral ko kasi lagi ako nasa church. Di ba? Hindi rin naman pwedeng ganun. Okay? Mahalaga ang pag-aaral. Mahalaga ang lahat ng ginagawa mo para sa iyong sarili. Okay? Pero dapat hindi, ang tawag dito, hindi dapat yan yung magiging mas mahalaga kaysa sa Panginoon. Ibig sabihin, hindi dapat yan mas masasapawan yung para sa Panginoon. Okay? Kaya nga nagpaplano tayo. Okay? Kaya nga tayo nagpaplano na again, una ang Diyos at susunod tayo. Okay? Hindi yung ating sarili muna at last ang Panginoon. Pag may time ang Panginoon. Di ba? Di wala tayong pagkakaiba sa last year natin. Di ba? Sabi nga nating pastor, kung ano nangyari last year, ganun rin mangyayari ngayon 2026 kung wala tayong maliwanag na plano para sa Panginoon. Pero again, sabi nga ng Bible, you are created for Him. Tayo ay nilikha ng Diyos na dapat para sa Panginoon. Di ba? Para sa Panginoon. Okay? Or Revelation chapter 4 in verse number 11. Buklat ng Bible, basahin natin. Revelation chapter 4 in verse number 11. Okay? Yan. Sabi ng Bible dito, Revelation chapter 4 in verse number 11, sabi ng Bible, Thou art worthy, O Lord,
to receive glory and honor and power, for thou hast created all things. Okay? Thou hast created all things. And ano sabi ng Bible? And for thy pleasure they are and were created. Okay? So makikita natin that all things, lalo na tayong mga tao, we are created for God's pleasure. Okay? For God's pleasure. Kaya tayo nilikha ng Diyos. Okay? Para ang Diyos ang makikinabang sa atin. Okay? Para ang Diyos ang makikinabang sa ating buhay. Ibig sabihin, ang Diyos ang gagamit sa iyong buhay. Di ba? Hindi ba tayo nag-iisip, o ang tao ay nagmula sa Diyos, pero hindi ang Diyos ang gumagamit sa buhay niya. Di ba? Maraming hindi nakakaunawa ng tao na ganyan. Di ba? Yung mga tao na walang Kristo, yung mga tao na walang Diyos, di ba? O mga scholars, tignan nyo na lang, yung ibang mga tao sa inyong mga eskwelahan, sa inyong school, balik school na naman kayo ngayon, di ba? Bakit may mga high schoolers na walang simbahan, di ba? In which maraming high schoolers na naiinggit dyan. Di ba? Bakit walang church? Walang church. O di ba? Tapos pagdating sa kanilang pamilya, di ba? Uuwi lang sila kung kailan nila gusto. Uuwi kung anong oras nila gusto. Dito sa church, di ba? Tinuturuan tayo na dapat sino man ang unang-una nakakatulong sa bahay ay wala iba kundi yung mga high schoolers na nagsisimba. Di ba? O dito sa ating church, pinupush kayo na dapat merong ministry. O di ba? Merong ginagawa para sa Panginoon. O dito sa simbahan, dapat may soul winning. Dapat nagdadala ng bisita. Di ba? Pero maraming high schoolers na mas naiinggit sa buhay ng mga high schoolers na walang ginagawa. Pero hindi nyo ba alam na bakit ganun sila? Bakit? Dahil hindi nila nauunawaan ano bang buhay. And again, they are confused. Okay? They are confused. Pero dapat tayo, pinapaunawa na salita ng Diyos, na bakit ka nabubuhay? This 2026, bakit ka pa pinaabot ng Panginoon? Diba? Bakit ka pa pinaabot ng Panginoon? Dahil ito yung time. Maaring last 2025 ay hindi ka nagpagamit para sa Panginoon, pero pinaabot ka pa ng Diyos this 2026. Ito yung binibigyan pa tayo ng chance ng Panginoon na gamitin yung buhay natin para sa Panginoon. Okay? Gamitin yung buhay natin para sa Panginoon. Kaya nga, again, sabi ng Bible, all things, yun yung sabi ng Colossians 1:16, and for by Him were all things created that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by Him and for Him. And in verse 17, and He is before all things, and by Him all things consist. Di ba? O kaya nga, again, ang pinakarason po bakit tayo nabumuhay sa mundong ito, dahil ang Diyos ang pinakarason para tayo ay gamitin ng Diyos. Para sa kapakinabangan ng Diyos. Dapat ang Diyos ang makikinabang sa ating pong buhay. Diba? Kaya nga, again, napakaganda na makita natin that we are created by Him, okay? And for Him. In Colossians chapter 3, in verse number 10, sabi ng Bible, and have put on the new man. Maalala nyo po yung preaching nating pastor last nung New Year. Dapat hindi na yung old man ang mamumuhay sa atin. Ngayong bagong taon, di ba? New Year, new me tayo ng ganyan-ganyan, kung ano-ano sinasabi-sabi pa natin. Pero, di ba? May pagbabago ba talaga? Di ba? Napakapangit naman na bagong taon. Tapos tayo ay hindi man lang nagbago. Mukha hindi ata nababagay. Di ba? Kaya sabi ng Bible, and have put on the new man, which is renewed
in knowledge after the image of Him that created Him. Again, sino po ang lumikha sa atin? Kanino tayo nagmula? Walang iba kundi sa Diyos. Okay? Kaya nga, ano sabi ng Bible? Yan na dapat yung isa sa pambuhay natin. Yan dapat yung sinasabi ng Bible that we must put on, which is the new man. O, yung bagong pagkatao natin. At yan yung pagkatao na meron ng Kristo sa ating pong buhay. O kaya nga again, this new year, yan yung dapat makita natin na wala nang ibang gagamit sa ating buhay kundi ang Diyos. Kundi ang Panginoon. Di ba? O last 2025, marami tayong hindi nagampanan sa Panginoon. Hindi tayo nagamit ng Diyos. Mga schoolers, papayag ka pa ba na this 2026 ganun ulit? Di ba? Papayag ka na naman na this 2026, hindi na naman ang Diyos ang gagamit sa iyong buhay. Di ba? Do you think gagamitin ka ng Diyos kapag wala ka dito sa bawat pananambahan? O di ba? O last year, hindi ka nakapag-attend sa mga pananambahan natin. Bakit? Kasi for any reasons, maraming rason. Di ba? Maraming rason. O this 2026, ganun ka pa rin ba? Di ba? Bagong taon na. Di ba? Bagong taon na. Again, bakit ka ba nag-exist? Bakit ka pa pinaabot ng Diyos sa panibagong taon na ito? Kaya nga dapat, mga schoolers, mga young people, dapat hindi ka ma-confuse. Dapat hindi ka malito. Dapat alam mo na yung gagawin mo. And kaya nga again, dito sa ating simbahan, kaya nga po, tayo, tinuturuan, nagagawa ka ng plano para sa Panginoon. Dapat meron kang maliwanag na written plan. Okay? Hindi lamang alam mo sa isip mo or kung ano-ano pa man, kaya nga isusulat mo. Okay? At higit sa lahat, sinulat mo, gagawin mo. Diba? Hindi yung sinulat mo lang. Kasi yung iba nga, sinulat rin Diba? Sinulat sa kapirasong papel lang. Tapos pagkatapos, wala na. Diba? Pero kaya nga tayo nagsusulat, o mga schoolers, kaya kailangan isulat mo para may guide ka. Yan yung gagawin mo. Kaya nga napakaganda na meron kang plano para sa Panginoon. Diba? This 2026. Sino kaya sa mga high schoolers na gumawa ka ng plano in your soul winning? Diba? Ano ang plano mo sa iyong soul winning? Kung last year nakapag-involve ka ng soul winning, pero this 2026, mas lalo mo pang sisipagan na mag-involve sa soul winning. Diba? Or kung last year hindi ka man nakapag-involve sa soul winning, di ba? O tinamad ka, hindi mo na ata alam mag-soul winning, nakalimutan mo na, di ba? Matagal ka na dito sa simbahan. Di ba? Ano ang plano mo sa iyong soul winning life? Di ba? Anong plano mo? Last year nahihiya-hiya ka pa, hindi mo pa kaya mag-share, di ba? Pag kahit i-approach ka umaayaw ka pa. This 2026, dapat may pagbabago. Kaya nga, anong plano mo sa iyong soul winning? Diba? Ano ang plano mo sa iyong soul winning? In bringing first-time visitors, ano ang plano mo? May nakalagay ba dyan na plano mo? Na at least every Sunday ay sisikapin ko na meron akong first-time visitors. Diba? Mga schoolers, diba? Ang dami mong classmate, ang daming tao sa inyong mga schools. Ano ang plano mo sa iyong pagdadala ng first-time visitors? Napakaganda nga yun isusulat mo dyan at every Sunday ay dapat meron akong first-time visitors at every day dapat meron akong i-invite. Yan. Para sa aking school, sa aking classmates at sa ibang section sa lahat. Mag-i-invite ako para Sunday ay meron akong sure na first-time visitors. Diba? Ilan kaya ang mga schoolers na nagplano ng ganyan? Diba? In your discipleship,
Meron ka bang plano para sa Panginoon? Di ba? Meron ka bang plano para sa Panginoon? Oh. Ilan ang gusto mong ma-disciple for this year? Or kahit isa lang na gusto ko, i-disciple ko ito, tuturuan ko ito. At kung ano yung ginagawa ko ay at the end of the year, ay dapat magawa niya na rin. Okay? O dapat bago magtapos ang taon ay maturuan ko siya mag-soul winning. Okay? Or kung choir member ka, schooler ka, choir member ka, or member ka sa musicians natin, o dapat encourage ko siya na makapag-choir at the end of the bago magtapos ang taon na ito. Or bago magtapos ang taon na ito ay ma-encourage ko siya na kung ano man ministry o na meron dito sa simbahan, di ba? In your discipleship, in your church attendance, di ba? Sa pag-attend mo sa bawat pananambahan. Kung last year ay sabihin mo man na naging busy ka o tapos hindi ka nakakapag-attend sa bawat pananambahan. O, this year, dapat hindi ka na papayag na dapat ganun na lang. O, kaya nga, ipaplano mo. O, dapat Wednesday, Saturday, and buong araw na Sunday. Ito yung mga araw na dapat ito yung mga araw na merong pananambahan. Kaya nga, dapat hindi ko to ipagpapalit. Okay? Kung meron mang overtime kayo sa inyong pag-aaral, di ba? Or may mga kung ano-ano pa kayong gagawin, pero dahil Wednesday, yan ay nakaset na. Saturday, yan ay nakaset na. Lalo na Sunday, nakaplano na yun, nakalagay dyan na ito yung mga araw na hindi ko dapat ipagpapalit. Okay? Kahit ano pang assignment or mga gagawin sa school, dapat makita na merong pagbabago. Kaya nga ipaplano mo lahat yan. Okay? Kaya nga dapat ipaplano mo lahat yan. Ilan kaya sa inyo mga high schoolers ay meron kayong plano in your Bible reading. Diba? In your Bible reading. Baka nabubuklat nyo lang yung Bible ninyo pag pumupunta kayo dito sa bahay-sambahan. Diba? Nabubuklat nyo lang pag midweek service. Nabubuklat nyo lang pag discipleship service. Diba? Nabubuklat nyo lang pag Sunday. Pero ngayon 2026, dapat may plano ka sa iyong Bible reading. Diba? This 2026, dapat mas less yung time sa cellphone at mas maraming time sa pagbabasa ng Bible. Diba? Meron kayang ganyan na high schooler na nagplano? In your prayer, di ba? Sa panalangin, sa pakikipag-usap sa Panginoon. Ilan kaya sa inyo ang meron kayong plano sa inyong prayer? Di ba? Sa inyong prayer life. Last year ba? Ay i-check natin, last year ba ay naging prayerful ba ako? Naging palanginin ba ako last year? It is 2026. Ano yung plano mo sa iyong prayer life? Sa iyong panalangin? Di ba? Lahat yan ay dapat pinagpaplanuhan. O yung panalangin mo, yung pakikipag-usap mo sa Panginoon. Kahit gabi-gabi, o kanina umaga, bago kayo nagising, di ba? Nagpasalamat ka man lang ba sa Panginoon? O ilan kaya sa inyo mga schoolers, na paggising ninyo, nagpray muna kayo, nagpasalamat muna kayo sa Panginoon. Karamihan sa iba, ang mga schoolers, paggising, good morning muna. Di ba? Magchat-chat muna kayo, good morning. Hindi pa kayo nagpipray. Di ba? Or sa mga parents ninyo, hindi nyo man lang magawang mabati. O yung sa malayo sa inyo, makapag-chat ng good morning. Di ba? Mas inuuna pa. Di ba? Kaya nga, lahat yan ay pinagpaplanuhan. Lahat po yan, mga schoolers, ay dapat matutunan natin na pahalagan. At yan ay nakabatay lagi sa pagpaplano natin. Kaya nga napakaganda na ng church natin, tinuturuan tayo na gumawa ng plano para sa Panginoon. Diba? Again, sabi ko nga kanina, God is not the author of confusion. Kung talagang may Diyos ka sa iyong buhay, we must not be confused. Dapat hindi ka naguguluhan sa iyong buhay. Dapat hindi yung buhay na hindi mo alam yung ginagawa mo. Or lito ka sa mga ginagawa mo. Wala kang maliwanag na patutunguhan.
sa iyong mga ginagawa. Kaya nga nagpaplano tayo. Kung ang Diyos nga may maliwanag na plano para sa atin, tayo ay nagmula sa Kanya, at ang plano ng Diyos, siya rin yung gagamit sa atin, kaya nga dapat pagpaplanuhan natin. Di ba? Tayo ay gagawa ng plano para sa Panginoon. Oh. Again, sa lahat ng mga bagay na ginagawa natin para sa Panginoon, we must have a clear plan para sa Panginoon, para sa Diyos. At ang Diyos ang priority natin, bago ang ating sarili. Again, we must live our life. Okay? We must live the life on how God created us. Okay? A life that is by Him and for Him. Okay? And paano po natin magagawa yan? Yun yung kagandahan na tinuturuan tayo na pagpaplanuhan natin. Okay? Meron tayong plano sa ating buhay. This 2026, meron ka bang clear na plano para sa Panginoon? Okay? O sa lahat ng dako, in all aspects of our Christian life o in your ministry, di ba? Meron ka bang maliwanag na plano na maipapakita sa Panginoon, na maipe-present sa Panginoon? Na para ang Diyos ang gagamit sa iyo. Ang Diyos ang gagamit sa atin ngayong bagong taon na ito. Di po ba? O kaya nga, mga schoolers, kung meron kang plano para sa Panginoon, siguraduhin natin na kaya tayo nagplano para meron tayong gagawin. Hindi lang tayo nagplano na para meron lang nakasulat, para masabi lang na meron tayong plano, para saan? No, nagplano tayo. Di ba? O para lang pagtanungin tayo ni pastor, may masabi tayo na meron tayong plano. Hindi dapat ganun. Okay? Kaya tayo tinuturuan na magplano dito para hindi ka confused. Okay? Para hindi ka lito sa iyong buhay bilang isang anak ng Diyos. Okay? Para alam mo yung mga gagawin mo para sa Panginoon. Okay? Kaya nga, kung may plano ka, ipag-pray natin na dapat yan ay gagampanan natin. Gagawin natin yan para sa Panginoon. Sikapin natin na magawa natin yan sa abot ng ating makakaya. Especially you, mga high schoolers. Okay? And kung wala ka pang plano, January 6 na wala ka pang plano sa iyong buhay mo, ano na lang mangyayari sa iyo? 6 days, 5 days na nakalipas, confused ka pa rin sa iyong buhay mo, sa iyong buhay. Di ba? Ngunit hindi pala, huli ang lahat, dapat gumawa ka ng plano mo para sa Panginoon. Okay? And ganun din po sa lahat po na nakikinig ngayon sa umagang ito. And I hope na dyan ko po muna puputulin, and I hope na ako po ay naging blessing po sa inyo at tayo po ay napaalalahanan po muli at na-encourage bakit tayo gumagawa ng plano at dapat gumawa tayo ng plano para sa Panginoon. Okay? And yun lang po again. And at bago ko po batiin yung mga, hindi ko alam kung may mga bagong nakikinig yan sa ating devotion sa umaga pong ito. Pero babatiin po ulit namin kayo isa-isa. Yan. And meron tayong 10 viewers. And meron mga naidagdag dito na iba. Pero bago po namin kayo batiin ay, of course, dito yung mga live audience natin. Yan. Pakinggan din natin sila. Okay? Although narinig nyo naman na po yung mga plano ng mga ito, and then tatarin natin sila, and ano yung kagandahan na mayroong plano. Sige nga po, batay sa narinig nyo sa umagang ito, ano yung natutunan ninyo, bakit kayo gumawa ng plano, bakit maganda na mayroong plano para sa Panginoon. Good morning po sa ating lahat. Ang mga natutunan ko po ngayon ay ang Diyos po ay hindi po siya yung author ng confusion. At ang Diyos po ay meron pong plano sa atin. At lahat po ng bagay ay ginawa po ng Diyos. At sige, yan ang natutunan mo. At meron po siyang clear plan sa atin para po mas umayos po yung ating buhay. At
At gaya pa ng sabi ni Kuya Mesha kanina na sino kaya, sino, sino bang nakinabang sa ating buhay? At sa akin po, ang nakinabang po sa aking buhay ay yung Diyos dahil ginamit niya po. At Ano natutunan mo? Ibang at yun lang. gulo naman sa parang Good morning po sa inyo lahat. At sabi nga po, ay kagandahan ng may plano ay may sinusunod ka sa araw-araw mong ginagawa at hindi talagang may gagawin ka kung may plano ka. At hindi puro tsamba yung ginagawa mo araw-araw. Kung may schedule ka, may plano ka para sa sarili mo, may matatapos ka at may gagawin ka para sa sarili mo. Yun lang po. Good morning po sa ating lahat. Yung kagandahan nga po na may plano is yung may masusunod ka po every step mo, every day mo po is may gagawin ka po and hindi ka po malilito kung ano yung gagawin mo pa sa araw-araw. And isa pa po is may chance din po na mas matino po yung magagawa mo sa pang-araw-araw. Ang tutunan ko po ay dapat ang Diyos ang makikinabang sa ating buhay at merong kang maliwanag na plano para sa Diyos. At yan lang. Ang kagandahan po ng plano para sa akin po ay gagawin ka po nitong prepared everyday at magiging prepared ka pa at excited sa Panginoon at magkakaroon ka po ng vision sa Panginoon. Yan lang po. Mas maganda po gumagawa po tayo ng plano sa Panginoon everyday at solving. Good morning po, yung natutunan ko po ngayong umaga ay God is not the author of confusion at ginawa po tayo ng Panginoon para po sa Kanya. At pag may plan at ang kahalagahan po ng may plano, hindi po tayo mako-confuse at alam po natin yung gagawin natin araw-araw at lagi po tayong magiging excited para sa Panginoon. At dapat po yan po natin na ang Diyos ang lagi nating uunahin sa lahat ng ating gagawin. At dapat kung may plano po sa atin ang Panginoon, dapat meron din po tayong plano sa Panginoon. Yun lang po. Okay, good morning po kay Sir Ariel. Yes, Sir Ariel, good morning, sir. At kay Ma'am Apple, kay hindi natin nabati. Sir Salvador Bore. Nabati ba natin Sir Bore kanina? Yes, Sir Bore. At si John Emmanuel. Yan. Next time, John Emmanuel, maganda makapag-join ka sa Google Meet. Yan. Kaya ba nila makapag-join sa Google Meet dun, sir? Kaya naman yan eh. Kaya mo daw, sabi ni tito mo, Eman ha. Si Ma'am Vivian, yan, si Auntie, good morning po sa inyo. Si Ma'am Emilia, good morning ma'am. Si Ma'am Dezelin, sino to kaya? Good morning ma'am. And then si Ma'am Rachel, good morning ma'am. Si Ma'am Joyce, Ma'am Myra, nabati ba namin siya? Nabati natin. And si Sir Dennis Salarzon, sir, good morning po sa inyo. Sir Gilbert, good morning po. Kay Ma'am Rolin Sanet, ma'am, good morning. Kay Ma'am Heidi.
Sino pa, sir, yung hindi ko nabati dyan? Si Nanay Tita. Ayan, Nanay Tita, good morning po sa inyo. Okay, again, good morning po sa inyo pong lahat. And salamat po sa inyong pakikinig sa umaga pong ito. At thank you po. At naniniwala po ko na naging blessing po kami sa inyo sa umaga pong ito. Okay? So, wala na po kaming nakalimutan sa inyo na nabati. Hindi man po namin kayo nabati pero nakikinig po kayo. Ay maraming salamat po sa inyo. Yan sa inyo pong pakikinig. Okay, so dito lang po nagtatapos ang ating pong devotion and sa umaga pong ito. And again, sabi ko nga po, I hope na kami po ay naging blessing po sa inyo. At bukas po, huwag natin kalimutan, makinig po ulit sa ating devotion at sa ating pong midweek service ay sa araw po ng bukas. Okay, so yun lang po. Wala na po ako nakalimutan. Tayo po ay magwawakas na sa panalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, salamat Panginoon sa umaga pong ito. Salamat po sa natapos naming devotion, Panginoon. Muli kami ay nagpapasalamat sa araw na ito, panibagong araw na ipinagkaloob po ninyo. Sa kalakasan na ibinigay po ninyo. At muli nyo po kaming binigyan ng buhay. At sinimulan po namin ang araw ng pakikinig po ng inyo pong salita. At patuloy nyo pong i-bless itong mga nakinig sa umaga pong ito. At sa buong maghapon, patuloy na kayo pong mag-ingat sa bawat isa sa lahat po na yung pong gagawin po, Panginoon. At idinadalain ko po na patuloy po na pahalagaan po namin yung amin po napapahinggan, lalo na po yung paggagawa po namin ng maliwanag po na plano po para po sa inyo po, Panginoon. At muli, salamat po sa natapos na devotion po na ito. Humingi po kami ng kapatawaran sa aming pong pagkukulang po sa inyo. At ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Good morning po sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyo pong pakikinig and Happy New Year po. Let's Happy New Year. Thank you po. One day I heard a preacher preach. He said, this world you're gonna leave, and when we die, we'll either go to heaven above or in hell below. I bowed my heart, confessed my sin, invited Jesus to come in. The Savior turned me from the flames, and with a word he locked the gates. He locked the gate. He locked the gates of hell behind me, and then he threw the keys away. The keys away. He locked the gate. He locked the gates, so give him glory. There'll never come a day I'll have to enter such a place. For the day that I got saved, he locked the gates. And now I live a life so free, knowing Jesus, he lives in me. And when I fail, I plead the blood, alive and well, it's still enough. And when the devil comes my way and says in hell for sin I'll pay, I point him to that rugged hill. I say thanks to Jesus, I never will. He locked the gate. He locked the gates of hell behind me, and then he threw the keys away. The keys away. He locked the gate. He locked the gates,
day I'll have to enter such a place. For the day that I got saved, he locked the gates. He locked the gate. He locked the gates of hell behind me, and then he threw the keys away. He locked the gate. He locked the gates, so give him glory. There'll never come a day I'll have to enter such a place. For the day that I got saved became that very day he locked the gates.